hindi ka pa magaling pero kailangan mo nang mag-event. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, second time pa lang namin magkaroon ng on-site cooking sa event. Kaya kinailangan talagang pumunta ako. All the way from Cuenca, Batangas, I traveled to Magallanes, Cavite. Gilid talaga ng bundok mga Kamarichef ang dinaanan ko. And pagdating ko sa venue, bumungad sa akin ng napakagandang property nila client. Maagang dumating ang setup team. Pagdating ko, everything is prepared at napakaganda na. And sabi ko sa sarili ko, napaka-relax ng araw na to. Nakita ko na may mga tela pang kailangan planchahin, kaya dinaplisan ng mga waiters namin. Tapos ito na mga Kamarichef, nung akala kong kalmado lang tong araw na to, nagtumbahan na yung mga table namin sa sobrang lakas ng hangin. Tumapon yung mga water ng vase, nabasa yung mga gamit. So buti na lang may mga dala kaming extra na tela. Tapos napaset up ulit kami. Ito yung part mga Kamarichef na gandang-ganda ako sa sarili ko. Alam mo yung pumunta ka sa event para bantayan yung team and to take a video and to document and to help out. Tapos you're so dressed and you look presentable and confident. Tapos bandang mga 10 a.m. sabi ko, bakit wala pa yung iihawin? Nasaan yung team na dala yung food? I called our admin, I called our chef. Sabi ko, nasa na ba kayo? Kasi ang ganda-ganda ko, wala akong ginagawa. And nagulat ako na sila ay stranded or na-stuck sa isang checkpoint na talagang hinahalungkat ang lahat ng gamit. And they were still in Silang, Cavite. I knew right away that this day is going to be tough. I prayed so hard because this has never happened to us. Kahit naggaganda-gandahan ako mga Kamarichef, naisip ko, sige fine, para hindi mahirapan yung team at mataranta sa pagdating nila, sisindihan ko na yung uling. Tapos, nasindihan ko kagad yung uling at lumiyab siya agad. Wala pa rin yung team. I was so nervous kasi nandun na yung pare. Tapos inaasahan mong matanda yung pare at malaki yung venue, baka mabagal siya kumilos. Hindi mga Kamarichef, hindi! Si Father ay parang kaidaran ko lang. Ang bilis niya mga Kamarichef, binasbasan yung buong kalupaan. Nasa isip-isip ko, Father, dahan-dahan lang. Pero as you can see dito sa video mga Kamarichef, ang bilis ng pangyayari. The event start time is 11:30 and wala pa rin yung team at nasa nasa checkpoint. May iyak-iyak na talaga ako. Prior to that, the client has been made aware naman and talagang sobrang sorry ako ng sorry. And hindi pa rin mabagal maglakad si Father kaya mas lalo kong ninenervyos. Feeling ko talaga almuranasin na ako sa stress. Paglabas ko ng venue, sabi ko, my goodness, dito ko naaabangan kasi gumalaw na daw sila from the checkpoint. 24 minutes na lang daw yung ETA ng team kasi malapit na daw sila. Pero talagang, naku mga Kamarichef, nag-abang ako sa kalsada at pagdating nila, sinalang ko kagad yung isasalang ko. And nagulat talaga yung mga waiters, nagulat yung mga chef on site ko na ang bilis ko daw kumilos. So the food na iihawin namin was an hour late and I had so much time to think of kung gaano ko kabilis iihawin to. Kaya nagulat talaga yung buong team in a matter of like 15 minutes. May naisalang ako agad na pagkain sa buffet. Ang bilis din sobra kumilos ng mga waiter. Taranta mode talaga kami, pero talagang nilanding ko lahat. Sobrang blessing din lang kasi may mga bisita din na late due to nga din the same reason. And sila client sobrang napakahaba ng patience and they were not angry at us. Pero mga Kamarichef, yung hiya levels ko, grabe-grabe talaga. Ayan, so after ko mag-feeling pretty mga Kamarichef, haggard na tayo dito. Pero yung feeling ko nitong araw na to, sobrang happy ko kasi nairaos namin siya. And sobrang happy din nila client kasi maayos naman daw yung food na sinerve namin. And we just found out na hindi pala lahat ng caterer ay tumatanggap ng gantong work na sa site mismo magluluto. So after that stress, I jumped to the next event dito sa may Ayala, Alabang. Amoy tinapa na ako nito mga Kamarichef. Amoy usok talaga pero wala na akong pakialam. I still had to check the food kung okay pa. And after what happened to me this day, I had like a mental breakdown and my husband was afraid kasi talagang parang nag-nervous breakdown ako. So, nilabas ako ni husband at fishing-fishingan. Dito sa may Ilihan,
Ilihan nga ba to sa may Batangas City? Alam niyo mga kamare chef, hindi talaga mahirap maging isang negosyante. May mga situation talaga na nakakagalit. Pero hindi mo naman mapagalitan yung team mo. And I tend to be really hard on myself and question my leadership. Nako, 2025, kakaumpisa mo pa lang, sinubok mo na talaga ako agad-agad. I'm so grateful for my husband and kay Ariel for taking us out for this little fishing trip. Kasi the following day, mga kamare chef, I still had to work and wala I have to be a strong person. Hindi talaga pwede sa negosyante yung iyakin. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili yan nung pauwi na kami. Pero umiyak pa rin ako, tas wala pa rin akong gana mag-work until now. Ayun lang, bye-bye!